tumigil? Bakit ako titigil? Nung nakiusap ba ako sa'yo noon, pinakinggan mo ba ako, ha? Dahlia, tama na. Huwag mong idamay ang anak ko. Nakikiusap ako. Huwag idamay, ha? Nung sinabi ko sa'yong buntis ako, nakinig ka ba, ha? Tininig mo ba ang pakiusap ko? Sana pala, hindi ko na lang siya pinakilala sa'yo noon. Sana inilayo ko na lang siya agad para hindi mo na siya nakilala. Kasalanan ko ba na ako ang pinili niya? Pinili ka niya kasi Hindi ko siya ginayuma. Hindi ko alam, okay? Alam mo, pero mas pinili mo lang manahimik kasi mahal mo na siya. Naiintindihan mo naman pala. Patawarin mo na ako. Huwag mong idamay ang anak ko. Huwag kang tanga, Almira. Dahil nag-uumpisa pa lang ako. Magandang araw po, Miss Gwen, at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dahlia. Hindi ko po tunay na pangalan. 33 taong gulang na ako ngayon. Hindi man kasing linis ng pangalan ko ang aking pagkatao. Kasing linaw naman ito ang galit at ang kagustuhan kong makapagigante sa taong minsan kong tinawag na kaibigan. Pero sa huli, siya rin ang sumira sa akin. Tandang-tanda ko pa ang gabing yun. 5 taon na ang lumipas pero parang kahapon lang kami nagkasagutan. Halos mapatay ko na sila. Pero pinigil ko ang aking sarili. Hindi dahil sa awa, kundi dahil alam kong mas masarap ang paghihigante kapag hinintay mo ang tamang panahon. Ako si Dahlia, at ito ang aking kwento. Kwento ng isang babaeng dinaya sa pag-ibig, at sa huli, gumante. O ano't bihis na bihis ka? Saan ka ba pupunta, ha? Sa kasal ng matalikong kaibigan. Nang ganyan ang suot mo? All black. Tama na huwang pagpapanggap, Manang Isa. Alam niyo naman huwang sadya ko ron, di ba? Pero baka namang gusto mong pag-isipan pa, anak. Hindi biro ang hakbang na yan. Hindi ko inakalang ito pala ang muling makakagising sa apoy na matagal mo nang pinilit patayin. Natutuwa lang ako na bumalik ka na. Akala ko tuluyan na akong iiwan ng paborito kong estudyante. Hindi ko ho ito ginawa para sa inyo. Kaya wag ho kayong magdiwang. At oo, sigurado na ako. Alam ko, hindi lang ako makapaniwala na talagang gagawin mo yan. Sigurado ka ba talaga na kaya mong mag-isa to? Pwede naman kitang samahan kung gusto mo. Ayos na ho. Kaya ko na to. Pagkatapos ng ginawa nila sa akin, hindi ko hahayaang maging masaya sila ng gan-gan na lang. Hindi pwedeng ako lang ang hindi masaya. Alam mo, anak, hindi mo kailangan dumayo pa ron para manakit. Kaya-kaya pa rin silang abutin ng mahika natin mula rito. Lalo na't hawak mo na ang buhok niya. Isa na lang niyang hibla sa pagitan ng buhay at sumpa. Hindi ho sapat sa akin ang pagdurusa nila mula sa malayo. Gusto kong naroon ako. Gusto kong makita kung paano unti-unting matitigil ang musika. Kung paano manginginig sa sindak ang mga bisita habang gumagapang ang mga ipis sa ilalim ng mesa. Umaakyat sa mga binti ng mga panauhin. Gusto kong marinig ang hiyawan, ang kaguluhan, habang tinadagsa ng itim na bubuyog ang mga bulaklak, ang altar, pati ang mukha ng babaeng yun. Gusto kong makita kung anong magiging reaksyon ni Rafael pag nakita niyang unti-unting sinisira ng mga bubuyog ang mukha ng babaeng pinili niya. Iba talaga kapag ang damdamin na hindi mo tuluyang naibaon. May lakas sa pag-amin sa galit. Hindi ko lang huto basta ginagawa para bumalik. Ginagawa ko to para maningil, para maghiganti. Sigurado ka ba, anak? Baka masyado mong dinadamdam to mag-isa. Ayoko mapahamak ka sa bigat ng galit mo. Nandito lang ako kung kailangan mo ng gabay. Ayos lang ho ako.
Salamat ho sa tulong niyo. Wala yon. Ikaw pa. Parang anak na kita. Basta tandaan mo lang anak ha. May mga pamana tayong hindi basta-basta binibitawan. Kahit ilang ulit mo pa yang itago, kusa pa rin niyang babalik sa'yo. Pero paalala lang din anak ha. Lahat ng ginagawa natin ay may balik. At kung ganyang katindi ang galit mo, mas malaki ang ibabalik niyan sa'yo. Nakahanda ho ako, Manang Isa. Handa din naman ho kayong tulungan ako, di ba? Oo naman. Handa ako maging gabay mo. O siya, mahuli ka na sa kasal. Mag-iingat ka. Sila ho ang dapat mag-ingat, Manang Isa. 30 taong gulang na ako nang bumalik ako rito. Halos 1 taon na rin nang lumipas mula nun. Sinubukan kong magpatawad. Pero ngayong matutuloy na talaga ang kasal nila, lalo ko lang nararamdaman kung gaano kalalim ang iniwang pilat. Kaya buo na ang loob ko. Oras na para maningil. Matapos ang halos 6 na taon kong pananahimik. Sana, pwede ko na lang silang saksakin agad. Kaso hindi pwede yun, Dahlia. Makukulong ka at mas magiging madali ang paghihirap nila. Hindi yun masaya. Dapat, dahan-dahan, para ramdam nila ang bawat segundo ng kabayaran. Kiss na daw po kayo, sabi ni Father. Kiss, kiss, kiss! Ay naku anak, ang kulit mo. Sige na nga, para kay Lakan. Yay! Mahal na mahal kita, Almira. Mahal ko kayo ni Lakan. Mahal? Yan din ang sinabi mo sa akin noon bago mo ako ipinagpalit. At ang pinakamasakit, sa traidor ko pang kaibigan. Mahal din kita. Mahal din po kayo ni Lakan, Mama at Papa. Wala nang makakapagpalayo sa ating tatlo ngayon. Mahal din kita. Yan ang hindi niyo sigurado. Maingat kong inilabas mula sa aking bag ang 2 garapon. Ang isa'y lalagyan ng mga ipis at ang isa'y mga bubuyog. Tahimik akong umusal ng dasal. Sinadyang si Almira ang pagtuunan ng bisa. Pinanood ko kung paano siya pinagpiestahan ng mga insekto bago ko kunwaring nag-aalalang lumapit. Ay, ano ba yan? Ano bang nangyayari? Saan ba galing ang mga ito? Ay! Mama! Buwisit ang mga ipis at bubuyog to. Lumayo kayo sa mag-ina ko! Almira! Rafael! Ano bang nangyayari? Bakit napakaraming ipis at bubuyog? Saan ba galing ang mga to? Almira! Almira, ayos ka lang ba? Ikaw, Lakan, ayos ka lang ba? Ha? Shoo! Shoo! Alis! Dahlia! Ayos lang ako. Mabutit nakapunta ka. Ninang! Oo naman. Pwede ba namang hindi ako pumunta sa kasal ng kaibigan ko? Pero, bakit naman nakaitim ka, Dahlia? Alam mo namang kasal to, di ba? Galit ka pa rin ba? Ano ba naman kayo? Itim naman talaga ang paborito kong damit, hindi ba? Saka pamahiin lang yun. Namalas ang itim sa kasal. Isa pa, 6 na taon na rin ang lumipas. Nang niloko niyo ako. Kalimutan na natin yun. Oo nga. Ano ba? Buwisit na insekto to. Saan pa kayo galing? Aray! Alam niyo, mabuti pa. Umalis na tayo rito. Tapos na rin naman ang seremonya di ba? Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinapanood kong unti-unting pumapasok sa balat ni Almira ang mga ipis at bubuyog. Para bang tinatanggap na ng katawan niya ang sumpang matagal ko nang niluto. Ha? Yung mga ipis, pumapasok sila sa balat mo, Almira. Diyos ko, ano ba nangyari, mahal? Mahal, deserve niyo yan, mga buwisit kayo. Ha? Ano ba to? Umalis nga kayo! Mapa! Alis na po tayo dito. Natatakot na po ako. Mabuti pa nga, tayo na. Dahlia,
pwede mo ba akong tulungan? Pakibuhat naman si Lakan. Oo naman. Dito ka muna sa akin, Lakan, ha? Bubuhatin kita, Almira. Tayo na. Gusto kong magwala nung araw na yun. Sa akin pa talaga pinabuhat ni Rafael ang anak nilang si Lakan para lang mabuhat niya si Almira. Sa loob-loob ko parang pinamumukha pa nilang akong tagalinis ng kalat. Gusto kong saktan ng anak nila pero hindi ko magawa. Nakakainis. Dahil naaalala ko sa kanya ang aking anak. Diyos ko. Almira, mahal. Ano ba nangyayari sa'yo? Papa, mamamatay na po ba si Mama? Bakit po siya sumusuka ng ipis? Natatakot po ako. Hindi, Lakan. Hindi mamamatay si Mama. Dahlia, pwede mo bang dalhin na muna sa kwarto si Lakan? Walang problema. Lakan, tayo na muna sa kwarto. Simula nang dumating tayo galing sa simbahan, ganyan ka na. Ninang, ano po ba talagang nangyari kay Mama? Bakit po siya nagkakaganon? Hindi ko alam, Lakan eh. Baka may nagawang kasalanan ng mama mo kaya ginantihan siya. Po, pero mabait po si Mama, Ninang. Huwag ka nang mag-alala. Matulog ka na lang. Pagising mo, magiging okay na rin ang mama mo. Talaga po? Siyempre hindi. Oo naman. Tulog na ha? Puntahan ko lang ang mama at papa mo, okay? Sige po. Napakadaling mauto. Kakainis. Dahlia, pwede mo bang alalahin si Almira? Tatawag lang ako ng manggagamot. Si Manang Isadora, magaling namang gagamot yun. Oo, sige. Pakialalahin muna si Almira, Dahlia. Pupuntahan ko lang si Manang Isadora. Salamat. Pasensya na talaga. Pumayag ba ako? Mukha ba akong yaya niyo? Naku, Almira! Dali, tumayo ka! Doon tayo sa may sofa. Ano bang nangyayari sa akin? Ba't ako nagkakaganito? Hindi kaya merong may galit sa akin? Ha? Hindi ko alam sa'yo. Ibig ko sabihin may nakaaway ka ba? Wala naman akong maalala. Lahat ng kapitbahay ko, mabait naman sa akin at kasundo ko. Sigurado ka ba, ha? Alalahanin mo. Baka naman may nakasagutan ka pala. Ito, tubig. Salamat. Wala naman akong kaaway maliban dun sa... Maliban kanino? Dun sa away natin 6 years ago. Ano ka ba naman, Almira? Pinagdududahan mo ba ako? 6 years ago na yun. Kinalimutan ko na nga eh. Tsaka, kung kukulamin man kita, dapat 6 years ago pa. Sa bagay, may punto ka nga. Pasensya ka na ha, hindi ko lang mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Ang ganda kasi ng timing sa mismong kasal ko pa. Natuloy naman ang kasal mo, di ba? Dapat maging masaya ka pa rin. Tama ka, pero kasi... Almira, pwede tama. Pasensya na. Dito po. Tuloy ko yung Manang Isadora. O sige, pasok ko na tong tsinelas ko ha. Sige lang ho. Mahal? Dahlia? Nandito na ako. Kasama ko na si Manang Isadora. Manang Isadora, pasok ho kayo. Ayos lang, huwag ka nang tumayo. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sabi nitong asawa mo nagsuka ka raw ng insekto? Oo, kanina ho sa simbahan. Dinumog ho kami ng ipis at bubuyog. Yung mga ipis at bubuyog ho, Manang Isa, pumasok ho sa balat ni Almira. Tapos pagdating namin dito, suka na ho siya ng suka na may kasama mga insekto. Ah, ganun ba? Oo. Hindi ho kaya nakulam itong asawa ko? Pwede ko bang matingnan? Saan pumasok yung mga insekto, ha? Dito ho sa braso ko, sa pisngi ko naman yung iba. Kakaiba to. Bakit ho?
Kasi ang kulam o barang, dapat may naiwang sugat sa balat kung saan pumasok yung insekto. Oh, sigurado kami sa nakita namin. Nasaan ang suka ni Almira? Saan siya nagsuka? Sa sierra ho. Dito ho siya. Nasaan na? Nilinis mo na ba yung pinagsukahan niya, Dahlia? Hindi. Di ba, Almira? At bakit di naman ako maglilinis? Oo, tinulungan lang ako ni Dahlia makapunta dito sa sofa. Pero wala siyang nilinis dyan. Nakapagtatakang wala naman ng ipis at bubuyog. O kung ano mang insektong isinuka ni Almira. Sigurado ba talaga kayo? Manang Isadora naman, kahit tanungin niyo pa yung mga umattend ng kasal namin. Totoong dinumog kami ng mga insekto kanina. Bakit hindi niyo tawasin o anuman si Almira para malaman niyo ho? Gagawin ko naman talaga yan. Sige, kumuha ka ng palanggana. Lagyan mo ng malinis na tubig at pahingi na rin ng isang kandila. Nung pumanaw o kahit nung buhay pa ang mga magulang ko, si Manang Isa o Isadora na nag-alaga at nagpalaki sa akin. Utang ko sa kanya ang lahat. Isa siyang bihasa at makapangyarihang mangbabarang. Siya rin na nagturo sa akin ng itim na salamangka. Isang lihim na sa sandaling yun ay hindi pa rin nila alam. Kumusta ho, Manang Isadora? Kakaiba to. Malinaw ang tubig. Walang kahit na anong anyo. Ano hong ibig sabihin yan? Kapag ganito may humaharang. Sa madaling sabi may nagtatago. Sino ho? May nakaaway ba kayo nitong mga nakaraang araw Kahit maliit na bagay lang. Selosan, inggitan, tampuhan. Wala naman ho. Parang wala naman ho. Parang. Alalahanin niyong mabuti. Ako, may konting alitan kami ng asawa ni Manong Pedro. Dahil ho sa araw ng kasal namin ni Almira yun din ho kasi yung binyag ng apo nila. Nagkaabutan ho kami ng schedule sa simbahan. Pero naayos naman ho namin yun Ayan na nga ang sinasabi ko May mga bagay na akala nating okay na. Pero hindi pa pala talaga. Ano hong kailangan namin gawin? Manang Isadora, tulungan niyo naman ho kami. Sa ngayon mukhang maayos na ulit ang lagay ni Almira. Pero bantayan niyo pa rin. Kapag may kakaibang nangyari ulit, halimbawa nagsuka na naman siya ng insekto o kung ano pa, baka hindi lang to basta banta. Baka may gustong magpakilala. Baka may nagbabala kung sino ang binabangga niyo. Pero nagkaayos na naman ho kami. Paano ho ang asawa ko? Baka pwede niyo siyang bigyan ng pangontra o kahit na anong proteksyon. Hindi laging sapat ang paghingi ng tawad para mapawi ang puot. Pero susubukan ko. May ilang dahon at langis akong ihahanda. Hindi ito lunas Pero baka sapat para mapigil. Maraming salamat ho, Manang Isadora. Kahit papano, mas gumana ho ang pakiramdam ko. Salamat ho talaga, Manang Isadora. Ang mahalaga ngayon, huwag niyo munang pag-usapan na nangyari. Mas makakabuting matahimik muna ang paligid. At kung sakaling may mapansin kayo ulit, kahit simpleng pagkahilo, init ng balat o mga insekto, agad niyo akong tawagin, Oho, Manang. Kahit anong oras, tatawagan ko kayo. Ito. Itali mo to sa bewang mo at huwag aalisin. Malinaw ba? Saka tuwing gabi maghaplos ka nitong langis na to. Baka katulong yan sa'yo. Salamat ho talaga, Manang Isadora. O paano? Mauna na ako. Pag nagka-problema, nasa bahay lang ako. Sasabay na rin ho ako sa inyo, Manang Isa. Uuwi ka na rin? Oho, anong oras na rin kasi Isa pa, mukhang okay na naman na si Almira. Salamat ulit sa tulong mo Dahlia. Kung wala ka kanina, baka kung ano nang nangyari sa amin. Paano? Mauna na ako Ay, maligayang pagbati pala sa kasal nyo.
Pasensya na, wala akong regalo. Hindi rin naman kasi ko imbitado eh. Ayos lang ho yun. Salamat ho ulit sa tulong nyo ha. Ako rin pala. Pasensya na, nakalimutan kong bumili ng regalo para sa inyo. Naku, wala yun. Kung wala ka kanina, baka pinapak na kami ng bubuyog at ipis. Kaya nga lubos kami nagpapasalamat sa'yo. Ay, ganun ba? Wala yun. Mauna na kami ha. Ingat kayo. Salamat ulit. Hindi ko akalaing aabot talaga sa puntong ito. Noong una akala ko susubok ka lang ulit. Pero ngayon ramdam ko na. Bumalik ka na talaga, Dahlia. Hindi naman kasi talaga ako tuluyang umalis, Manang Isa. Pinilit ko lang itanggi na hindi ko na kailangan ng itim na mahika. Na kaya kong mabuhay nang wala to. Pero hindi totoo yun. Lalo na kapag may utang na kailangang singilin. Ngayon mo na naiintindihan kung bakit hindi kita pinigilan noon. Hindi dahil gusto kong lumayo ka, kundi dahil gusto kong makita kung kailan mo kusang babalikan ang tunay mong anyo. Tama lang ang pasya mo. Ang mga traidor na kagaya nila ay walang karapatan sa awa mo. Nag-uumpisa pa lang ho ako, Manang Isa. Patikim pa lang to sa kanila. Ano bang plano mo talaga? Plano kong baliwin sila. Baliwin? Parang gusto ko yan ah. Sabihin mo lang, may maitutulong ba ako? Malaki ho. Malaki ang maitutulong nyo, Manang Isadora. Tama si Manang Isa. Hindi niya ako pinigilan. Hinintay lang niya akong kusang bumalik. At ngayong nandito na ako, wala nang atrasan. Patikim pa lang yun. Ang totoo, balak kong baliwin sila. Wakasin ng tiwala, guluhin ng isip, hanggang matakot sila sa sarili nilang anino. Kinabukasan. Manang Isadora, gising na ho. Ano ba yun? Masyado pa maaga. Sabi niyo ho noon, mas epektibo kung sa ganitong oras ginagawa ang itim na pagtatawas. Yung klase ng ritual na hindi naghahayag ng totoo, kundi nagtatanim ng kasinungalingan sa isipan. Oo nga, pero masyado pa maaga, Dahlia. 5 minutes pa. Manang Isa, sabi niyo ho, tutulungan niyo ako. Sige na nga. Babangon na. Ihanda mo na ang mga sangkap. Naihanda ko na ho. Anong una kong ilalagay? Nung sinabi mong nagsisimula ka pa lang, akala ko biro lang. Di ko akalain na ito na agad ang kasunod na hakbang mo. Kung gusto ko hong mas umepekto ang ganti, kailangan gawin ko to ng mas maaga at dahan-dahan. Bala kong gamitin ang panlilimbong ng diwa sa kanila. Lalasunin ko ang mga isip nila nang walang iniiwang kahit anong bakas ng kulam o barang. Siya, sige. Una mong ilagay ang pinatuyong ugat ng luya-luya ang itim. Nailagay ko na ho. Ang hibla ng buhok ng itim na pusa. Kamangyan at ang damong Maria. Damong Maria ho? Hindi ba yun yung damong makahiya ng mga engkanto sa mga kwentong bayan? Totoo ho bang meron talagang damong Maria? Oo. Ang damong Maria ay isang uri ng damo na tumutubo lang sa tabi ng punong balete tuwing kabilugan ng buwan. At kapag di sinang-ayunan ng diwata ng punong bantay, natutuyo ito bago pa tuluyang makuha. At maswerte ko dahil nagawa kong makakuha noon. Nasa garapon sa loob ng kabinet. Pakikuha mo. Ito ho? Oo, yan nga. Ilagay mo rito. Pagkatapos ay ihalo-halo mo. Sabay usal ng dasal na itinuro ko sa iyo noon. Lahat ng utos ni Manang Isadora sinunod ko. Sinigurado ko rin na walang sangkap o proseso ang makakaligtaan. Pagkatapos kong ilagay ang ikahuling sangkap, mabilis na binalot ng puting usok ang ibabaw ng palayok.
Pumailan lang ito. Mabagal at malapot. Na para bang may sariling buhay. Sapat na ho ba to, Manang Isa? Oo, sapat na yan. Kunin mo yung salaan at maliit na bote. Ito na ho. Para saan ho pala yung hinanda niyong mga maliliit na parang ugat? Ito ba? Ugat to ng halamang tinatawag na dilang aso. Isa sa pinakamabisa at pinakalihim na sangkap. Saktong-sakto yan sa potion na ginawa mo. Kaya nito magdulot ng kalituhan o tuluyang pagkabaliw sa isang tao. Ilalagay ko to dito sa bote. Dito mo rin ilagay ang potion na ginawa mo. Sige ho. Paalala lang ha, isang patak lang. Sapat na yun para magulo na ang isip ng sino mang makakainom nito. Kahit gaano ko pa kagustong ibuhos to lahat at ihalo sa pagkain nila, hindi pwede. Hindi pa sila pwedeng mamatay. Mas mabuting dahan-dahanin ko muna sila. Sige, sakto din na tagluto ako ng tinola kagabi. Magdala ka nung kina Almira. Doon mo ilagay ang potion na ginawa mo. Kinahapunan rin yun, nagtungo ako kina Almira. Dala ang nilutong pagkain ni Manang Isadora at ang potion na ginawa namin. Sinadya kong wag muna tong patakan. Baka ako pa ang unang makatikim ng sarili kong lason. Almira! Ninang! Mama! Nandito po si Ninang Dayla! Dahlia, Lakan. Hindi Dayla. Para po ba sa amin yan? Oo. Para nga sa inyo to. O Dahlia, pasok ka. Kumusta na pala ang lagay mo? Nagsusuka ka pa rin ba? Hindi na, ayos na ako. Ang totoo nga niyan, mukhang effective yung binilin sa amin ni Manang Isadora. Mabuti naman kung ganun. Si Rafael pala, nariyan ba siya? Wala umalis, may pinuntahan lang. Bakit niya naman hinahanap ang asawa ko? Relax ka lang. Hindi ko aagawin ang asawa mo. Napansin ko lang kasing wala siya rito, kaya naitanong ko. Isa pa, hindi ko napupulutin ang bagay na matagal ko nang tinapon. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong sinasabi Ay, pasok ka. Ano pa yung dala mo? Ay, oo. Naghapunan na ba kayo? Ipinasabay kasi sa akin to ni Manang Isadora. Ibigay ko daw sa inyo. Ganun ba? Sakto, hindi pa kami naghahapunan. Inaantay pa kasi namin si Rafael. Sige, akin na yung maihanda ko na. Ay, hindi. Ako na. Ang ibig ko sabihin, nag-aalala lang naman ako sa'yo dahil dun sa nangyari kahapon. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin, Almira? Hindi ka pa rin ba naniniwalang napatawad na kita? O baka kasi hanggang ngayon, guilty ka pa rin dahil sa ginawa mo? Hindi naman sa ganon. Pasensya na ha, madami lang talaga akong iniisip. Naiintindihan ko naman. Ay, Lakan, ito kumain ka ng tinola na binigay ni Manang Isadora. Mabuti pang sabayan mo na sa pagkain sila, Dahlia. Hindi na. Nakakahiya naman eh. Ano nga palang sadya mo sa amin? Ang totoo, alam kong malabo nang maibalik yung dati nating closeness. Pero gusto ko pa rin sanang subukan, Almira. Alam mo kasi, pareho man nating i-deny. Pero alam nating dalawa na nitong isang taon, mula nung bumalik ako at sinubukan kong ayusin natin ang lahat, hindi pa rin tuluyang natibag yung pader na pareho nating itinayo. Almira, parang kapatid na rin kasi talaga ang turing ko sa'yo. Kaya nung nalaman kong naging kayo ni Rafael, sobrang nasaktan ako. Lalo na nung malaman kong may anak kayo at inilihim niyo pa sa akin. Na yun din ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko pagkasilang niya. Pero gusto ko na sanang kalimutan yun. Pwede ba nating ibalik yung dati?
Gusto ko lang sanang mas makasama ko pa kayo. Tulad nito, magdala ng pagkain paminsan-minsan. Tumulong kahit papano. Kung okay lang sa'yo. Gusto ko lang sanang magsimula ulit. Kahit paunti-unti. Kagaya ng paunti-unti kong paghihiganti sa inyo. Gusto ko rin namang bumalik tayo sa dati, Dahlia. Pero kasi hindi ko lang maiwasang mag-guilty sa lahat ng mga nagawa namin. Ko, sa'yo. Pasensya ka na talaga ha. Sorry sa mga nagawa ko. Sa loob-loob ko, may parte pa rin sa akin ng umaasang totoong sinasabi niyang gusto niyang bumalik kami sa dati. Ramdam ko rin kahit papano ang sinseridad sa tono niya. Pero hindi ko pwedeng hayaang lamunin ako ng awa. Hindi ngayon. Hindi ngayon kung kailan huli na ang lahat. Ano po bang nagawa niyo, Mama, kay Ninang Dahlia? Wala yun. Masyado ka pang bata, Lakan, para maunawaan mo. Papa! Nandito na ako. Dahlia. Rafael! Ayos ka! Papa? Oo, ayos lang. Medyo nahilo lang ako. Dahil siguro sa biyahe. Ito, tubig. Uminom ka muna. Salamat. Nga pala, meron akong dalang tinola galing kay Manang Isadora. Kung ayos lang din pala sa inyo, pwede bang dito na din ako maghapunan? Wala kasi akong kasabay kumain sa bahay eh. Kung ayos lang naman. Oo naman. Hindi nila alam na kay Manang Isadora ako tumira pagbalik ko. Wala rin silang alam sa tunay naming ugnayan na si Manang Isa ang halos naging ina ko. Ang alam lang nila dating mayordoma siya ng pamilya namin. Nang magkaisip kasi ko at nakilala si Almira, pinili kong lumayo kay Manang Isa at sa itim na mahikang nais niyang ituro sa akin. Napadaan pala ako sa simbahan kanina. Sabi sa akin ni Father, may nagpa-pest control daw sa malapit sa simbahan. Kaya nagdagsaan daw yung mga ipis at bubuyog kahapon. Ang pangit naman ng timing nila. Nasira pa tuloy ang kasal nyo. Kaya nga eh. Mabuti na lang tapos na yung seremonya nung mangyari yun. Ano palang sabi ng mga bisita nyo noon? Nila tita, tito? Wala sila nung kasal namin. Wala ni isa sa mga kamag-anak namin ang pumunta. Malalayo kasi sila kaya yung mga kakilala lang namin na taga rito ang umattend. Kaya nga natutuwa ko nung pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. Kaso, late din akong dumating eh. Pasensya na ha. Nawala kasi sa isip ko. Sinubukan ko namang humabol kaso... Hindi, ayos na yun. Ninang, Mama, Papa, kain na po kayo. Sabayan niyo na po ako. Mabuti pa nga, kumain na tayo. Ako na ang maghahain ng pagkain nyo. Pambawi na rin dahil nahuli ako sa kasal nyo. Ano ka ba? Bahay namin to. Bisita ka namin. Sige na, hayaan nyo na ako. Sige ka, magtatampo ulit ako sa inyo. Sige na, kahit ngayon lang. Okay, sige. Habang abala sila sa hapag, palihim kong pinatakan ng sabaw. Siyempre may nakaiwalay na para sa akin. Sabi ni Manang Isa, isang patak lang ang kailangan. Tahimik kong iniabot ang mangkok. At kung tatanungin niyo ko kung nakukonsensya ba ako, oo. Pero mas nangingibabaw ang galit ko sa mga sandaling yon. Si Manang Isadora nagbigay nito? Oo, nakita niya kasing papunta ako rito sa inyo kaya pinasabay niya. Mabuti daw yan para pampaalis ng stress at trauma. Tsaka, pinapakumusta niya rin pala kayo sa akin. Di ba, bago maging manggagamot si Manang Isadora dito sa bayan natin, naging mayardoman niyo siya noon? Oo, siya rin ang pansamantalang nag-alaga sa akin nung pumanaw ang mga magulang ko. Pero pagdating ko ng high school, nung kaya ko na ang sarili ko, nagsulo na ako. Ngayon lang din ulit kami nagkausap dahil nga sa nangyari sa inyo. Kayo, paano niyo pala siya nakilala? Siya kasi yung naging manghihilot ko nung pinagbubuntis ko pa si Lakan. Siya rin yung nagpaanak sa akin. Ganun ba? Oo. Sige, kumain na tayo bago pa lumamig ang sabaw. Malamig na nga pala. Napasarap kasi ang kwentuhan eh. Lakan, tapos ka nang kumain? Opo, Papa.
Ay, antok na nga po ko eh. Tagal niyo po kasi. Ay, pasensya na po anak. Yung anak mo, manang-mana sa iyong mukha. Pero mana kay Almira ang ugali. Maraming ang nagsasabi niyan. Dahlia, alam mo, namiss ko yung dati nating kulitan. Nakaraan na yun. Kalimutan na natin. Ibig kong sabihin, gumawa na lang tayo ng bago. Tsaka nasa harap tayo ng pagkain, no? Nakakahiya naman kung dito pa tayo magdadrama. Sige na, higupin nyo na yung sabaw nyo. Masarap yan. Masarap pa naman magluto si Manang Isa. Oo nga. Masarap. Sakto lang ang timpla. At lasang-lasang native na manok. Masarap talaga, no? Pag native na manok, walang-wala yung mga manok na tinitinda sa palengke. Oo, tama ka. Sige lang. Magpakasarap lang kayo. Dahil ngayong gabi, hindi nyo na ma-enjoy ang masayang sandali. Pagkatapos namin kumain ng gabing yun, ako na nagpresentang maghugas ng plato. Palihim din akong pumasok sa kwarto ni Lakan para magsindi ng insensong pampahimbing ng tulog. Ilang sandali pa lang ang lumipas nang maramdaman kong unti-unti nang tumatalab ang potion. Almira, tubig oh. Ayos ka lang ba? Salamat. Parang sumasakit bigla ang tiyan ko. Ha? Baka kasi napasobra ka ng kain. Ang dami mo kasing kinain eh. Akin na yung baso, ibabalik ko na sa kusina. Rafael, ang sakit talaga ng tiyan ko. Ito, haplusan mo na itong efficient. Rafael, parang iba na to eh. Parang may gumagapang sa loob. Gumagapang? Sa loob? Ng tiyan mo? Oo, sa loob ng tiyan ko. Aray ko, ang sakit. Rafael, ang sakit ng tiyan ko. Teka, tatago ko ng magagamot. Ano? Parang bigla akong nahilo. Nasusuka ako. Rafael! Rafael! Oh, Diyos ko, ano yan? Dahlia, si Rafael nagsusuka. Sandali lang, nariyan na. Anong nangyari? Dahlia, ano nangyayari sa kanya, Dahlia? Bakit siya nagsusuka ng mga daga? Anong daga? Wala namang daga, Almira. Ano to? Bakit ang daming dugo? Ano bang dugo, Rafael? Wala namang dugo eh. Ano yan? Bakit? Dahlia, ang sakit na tiyan ko. Parang may naguhukay. Almira, ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Baka magising sila kan. Ano ba ang ingay nyo? Dahlia, hindi mo ba nakikita? Ano ba nangyayari sa tiyan ko? Aray! Bakit sumusuka na naman ako ng mga ipis? Ano bang kalokohan ang pinagsasasabi mo? Wala naman akong nakikitang ipis ah. At hindi ka nagsusuka, Almira. Ang totoo, wala kang sinusuka eh. Dumuduwal ka lang. Yung mga daga, bakit sumusuko sila ng dugo? Nababaliw na ba ako? Hindi totoo to. Hindi totoo to. Hindi. Rafael, kinakagat ka ng mga ipis. Umalis kayo. Alas! Layuan niyo ang asawa ko. Layuan niyo. Ang tiyan ko. Dahlia, tulungan mo ko eh. Tawagin mo si Manang Isadora. Parang awa mo na. Si Lakan! Mama, Papa? Mama? Bakit hindi ko po mabuksan ang pinto? Mama? Papa? Lakan, ako nang bahala sa kanya. Diyan lang kayo. Ninang? Lakan, bakit gising ka pa? Wala na ba ang epekto ng insenso? Bakit po hindi ko mabuksan ang pinto? Asan po sila, Mama? Ano pong nangyayari? Umiiyak po ba sila?
Hindi sila umiiyak, Lakan. Wala naman akong naririnig eh. Alam mo, antok ka pa. Kaya kung ano-anong naririnig mo, ang mabuti pa, matulog ka na lang ulit. Tsaka takpan mo ang tenga mo para mahimbing ang tulog mo. Paano po sila, Mama? Huwag mo na silang isipin. Nandun sila sa kabilang kwarto, natutulog na. Paano ba kasi siya nagising? Puhisit naman. Tiyan ko! Mama! Lakan! Mama! Ano pong nangyayari sa inyo ni Papa? Mama! Masakit po ba ang tiyan nyo? Lakan, bumalik na tayo sa kwarto mo, ha? Tara na. Ayoko po! Dito lang ako kay Mama at Papa! Mama! Papa! Ninang, ano po bang nangyayari sa kanila? Tulungan mo po sila, Ninang Dayla! Dahlia nga kasi, Lakan. Dahlia, hindi Dayla. Nababanggit mo naman ng maayos yung ibang salita. Pero bakit yung pangalan ko, hindi? Ninang, galit po ba kayo kasi hindi ko masabi ng tama yung pangalan nyo? Sorry po, Ninang. Paluin nyo na lang po ako, pero tulungan niyo po sila, Mama, Ninang. Hindi ko sila tutulungan. Bakit ko gagawin yun? Bakit ko tutulungan ng mga magulang mo, ha? Sila ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Hindi lang nila ako trinaydor, Lakan. Pinatay din nila ang anak ko. Buong buhay ko. Yung mga magulang ko, namatay na lang silang pinapabayaan ako. Buong buhay ko, walang nagmahal sa akin. Yung tatay mo, naakala kong totoong mahal ako. Niloko niya ako. At sa kaibigan ko pa niya itinuring kong kapatid. At ang nag-iisa kong anak, pinatay nila! Ninang, sorry po. Patawarin niyo na po sila, Papa. Ninang, may nagmamahal po sa inyo, Ninang. Mahal po kayo nila Ninang Dayla. Tumigil ka, Lakan! Hindi ko tutulungan ang mga magulang mo! Hindi ko gagawin yan! Ninang! Hindi ko inasahang yayakapin ako ni Lakan. Siya, na laging nagpapaalala sa akin sa anak ko. Gusto kong magalit. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano pa ang dapat kong maramdaman. Kaya umalis ako. Iniwan ko sila. Iniwan kong umiiyak si Lakan. At bumalik sa nag-iisang taong kakampi ko. Si Manang Isadora. O Dahlia, ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Manang Isa, hindi ko na po alam kung anong gagawin. Ano ba ang nangyari? Yung plano mo, nabulilyaso ba? Hindi po. Anong problema? Huwag mong sabihing nakukonsensya ka na naman. Dahlia naman, anak. Ang mga taong kagaya nila hindi mo dapat kaawaan. Alalahanin mo, trinaydor ka nila. Pinatay nila ang anak mo. Biktima ka lang. Sila ang tunay na masama, Dahlia. Huwag mong hayaang baluting ka na naman ng awa mo at muling manahimik. Ginawa mo na, di ba? Sinubukan mo ng kalimutan ng lahat pero ano nangyari? Bumalik ka pa rin sa akin. Gaya nung bata ka pa lang. Tuwing abala ang mga magulang mo at walang oras sa iyo. Ako ang parating kasama mo. Ako lang ang nagmamahal sa iyo, Dahlia. Ako lang ang kakampi mo. Kaya wag mong hayaang manaig ang awa mo sa kanila. Pero paano ho sila, Kan? Wala naman ho siyang kasalanan, hindi ho ba? Bata lang siya. At sa tingin mo hindi rin inosente ang anak mo? Sila ka ng pagkakaroon niya ng buhay. Bunga ng kasalanan.
Siya ang nagpapaalala ng pagtataksil. Pero... Akala ko matatag ka na. Pero gaya ka pa rin pala ng dati. Isang mahinang paslit. Gusto mong mawala ang sakit. Gusto mong matahimik ang puso mo. May paraan, Dahlia. Palagi namang may paraan. Pero may kabayaran. Anong paraan po? Hindi ko sana sasabihin pero baka ito lang ang natatanging rason para tapusin mo na ang lahat. Paano kung may paraan pa para buhayin ang anak mo? Huh? Anong ibig niyong sabihin? May paraan. Matagal ko nang hindi ginagawa to. Pero kung talagang buo na ang loob mo, may isang ritual. Hindi na to basta barang. Mas malalim, mas madugo. Ritual? Kailangan ng kaluluwa para palitan ng nawala. Kaluluwa kapalit ng kaluluwa. Bata kapalit ng bata. Silakan? Oo, silakan. At ang buto ng anak mo. Kung handa kang ibigay yun, may babalik natin siya. Hindi ba mas magiging matamis ang paghihiganti mo nun? Anak kapalit ng anak. Sakripisyo kapalit ng pagtatraidor nila sa'yo. Hindi mo kailangan sagutin agad. Pag-isipan mo mabuti. Pupunta ako ngayon kay Almira. Ako na ang tatapos ng nasimulan mo. Huh? Huwag kang mag-alala. Palalabasin ko lang na panaginip lang ang lahat ng nangyari sa kanila. Maaalala nila pero walang maiiwang ebidensya. Maiiwan ka na lang muna rito. At pag-isipan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Sa mga sandaling yun, sa totoo lang dun ako unang tunay na natakot. Hindi sa ritual, hindi sa kulam, kundi sa sarili ko. Sa kung anong kaya kong gawin, para lang may mabawi ako sa mundong kumuha ng lahat. Kinaumagahan nakamukmuk lang ako. Hindi ko alam ang susunod kong gagawin. Ano? Ganyan ka na lang ba? Paano mo makukuha ang hustisyang gusto mo kung nakatunganga ka lang riyan? Paano ka makakapaghigante kung sa konting iyak lang ng batang naging dahilan ng pagkawala ng sarili mong anak? Nagkakaganyan ka na. Manang Isa, kailangan ko ba talagang maghiganti para maging masaya ulit ako? O magiging masaya ho ba talaga ako pag naghiganti ako? Kasi Manang Isa, nung pinilit kong kalimutan ang lahat 6 years ago at ngayon, parang wala naman hong pinagkaiba sa pakiramdam eh. Oo, meron sa loob ko na natutuwa pag nakikita silang nahihirapan. Pero hindi ko maipaliwanag. Nakukonsensya din ako. Dahil hindi ka naman talaga masamang tao, Dahlia. Biktima ka lang na gusto ng hustisya. Hindi ko na ho alam, Manang Isa. Nung bumalik ako 1 year ago, sinubukan ko naman ho eh. Sinubukan kong makipag-ayos sa kanila na magsimula ulit. Pero hindi gumana, hindi ba? Hindi pa rin naging ayos ang lahat. Mas lalo lang lumalim ang galit mo lalo na nung magdesisyon silang magpakasal. Hindi pa ba yan senyales na hinahanap mo, Dahlia? Pero parang may mali ho kasi, Manang Isa. Hindi ko ho maipaliwanag pero hindi ko rin ho maintindihan. Hindi ko ho alam. Hindi ko na alam. Manang Isadora! Manang Isadora, alam ko kung nandyan kayo! Manang, buksan niyo to si Almira to! Manang! Anong ginagawa dito ni Almira? Diyan ka lang at huwag kang lalabas, ha? Hindi ka nila pwedeng makita rito. Manang Isadora! Manang! Ako nang bahala sa kanya. Sandali lang, nariyan na! Manang Isadora! Ano ba yon? Ang aga mo naman yatang bumisita. Manang, kagabi ang sama ho ng panaginip ko saka parang totoo ho. Almira, may mga panaginip lang talaga. Baka masyado ka lang nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ho, Manang.
Saka hindi lang ho ako ang nanaginip. Si Rafael din ho. Manang baka pwede hong tawasin niyo ulit kami. Almira, hindi lang basta-basta ginagawa ang pangtatawas. Pero Manang Isadora, hindi rin ho ako naniniwalang nagkataon lang na may nag-pest control sa malapit nung araw ng kasal namin kaya nagdagsaan ng mga ipis at bubuyog. Sa karamdam ko ho, totoong pumasok yung mga ipis at bubuyog sa balat ko. Hindi lang ho namin guni-guni, hindi ko alam kung paano walang sugat na naiwan pero totoo ho yun. Pero kung totoo man niyang sinasabi niyo, bakit wala man lang ako nabalitaan? Maraming tao sa simbahan nun pero ni isa wala naman lang nakapansin sa nangyari sa iyo. Nagkakagulo na ho kasi mga tao noon, Manang. Lahat sila nagkanya-kanya na ng takbo. Almira! Hindi ho kayo naniniwala sa akin? Gusto ko maniwala, Almira. Pero tinawas na kita at wala naman akong nakita. Ganito na lang. Bibigyan ulit kita ng panibagong pangontra. Para kung totoo mang may nambabarang sa'yo at sa pamilya mo, may proteksyon kayo. Sandali lang, maghintay ka rito. Oo, salamat ho. Ay, ang kulit talaga nung kaibigan mo. Manang Isa, hindi niya ho pwedeng malaman na nandito ako. At mas lalong hindi niya pwedeng malaman na ako ang may kagagawa nito. Naiintindihan ko. Kaya nga kailangan mo ng kumilos bago pa maisip ni Almira na humingi ng tulong. O lumapit sa ibang manggagamot o albularyo. Bago pa niya matuklasan na ikaw ang nasa likod ng lahat ng to. Sa palagay ko nga pinaghihinalaan ka niya. Huh? Nasabi na nga pala sa kanya na may nag-pest control sa malapit nung araw ng kasal nila. Pero mukhang iniisip niya pa rin na isang taong may galit at ayaw matuloy ang kasal nila ang may gawa nun. At alam mo na kung sino ang unang suspect niya. Ako ho? May iba pa ba? Kayo lang naman ang may history ng away. Kung ako sa iyo unahan mo na siya bago ka pa maunahan. Ako naman ho kasi talaga Ewan ko na ho, Manang Isa. Hindi ko na ho alam. Siguro ho, bigyan niyo na muna ako ng time makapag-isip. Naalala ko, bakante pa rin yung lumang bahay namin sa kabilang purok. Doon na muna ho ako, sa bahay ng mga magulang ko. Dahlia, hindi mo kailangan ng bahay para makapagdesisyon. Ang kailangan mo tapang at hindi mo yung mahahanap sa mga pader ng lumang bahay nyo. Pero kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo lang, habang tumatagal ang pag-aalinlangan mo, mas lumalakas ang posibilidad na mabuko ka. Ayaw lang kitang magsisi sa huli, anak. Gaya ng sabi ko kay Manang Isadora, dun muna ako natulog sa bahay namin nung gabing yun. Iniisip ko kasi baka ako lang talaga ang problema. Ramdam ko naman ang sinseridad ni Almira nung magkausap kami. Kahit papano parang totoo ang pagsisisi niya. Pero dun yata ako nagkamali. Ay, naku. Anong oras na ba? Bakit ang daming lamok? Asa na ba yung gasera? Ang dilim. Wala akong makita. Ito pala. Ha? Saan galing ang mga bubuyog na to? Umalis nga kayo! Alis! Shoo! Teka, panaginip lang ba to? Ah! Aray! Ano bang nangyayari? Bakit pumapasok yung bubuyog sa balat ko? Ay! Ano ba? Umalis kayo! Ano bang nangyayari? Kinukulam na ba ako? Sino yan? May tao ba dyan? Ako to! Si Manang Isadora mo! Manang! Manang! Diyos ko, ano nangyayari sa'yo? Saan galing ang mga bubuyog na to? Ay nako, ano yung gumagapag sa braso mo? Ho? Saan ho?
Ano to? Manang Isa, tulungan niyo ako! Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Pinabarang ka na. Ginagantihan ka na ni Almira. Mabuti na lang agad ako nagtungo rito. Tama nga ang sinasabi ng panaginip ko. Panaginip po? Aray! Oo, nanaginip kasi ko ng masama. At pagising ko, ikaw agad ang unang naisip ko kaya nagpunta ako rito. Tara sa loob. Mabuti na lang at dala ko ang mga gamit ko. Dito, mahiga ka rito. Nang mga panahong yun, ramdam ko ang mga bubuyog na pilit pumapasok sa balat ko. At ang kung anong insekto na gumagapang sa ilalim nito. May sinindihan si Manang Isadora habang pabulong na nagdasal. Kumuha siya ng hibla ng buhok ko at inilagay sa apoy. Ilang minuto lang nahilo ko at nakatulog. At nang magising ako, huwag ka munang bumangon. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo masakit po ang ulo ko. Ano po tong parang dahon sa ulo ko? Dahon niya ng atong-atong. Pabisang pangontra sa barang. Mabuti na lang at dumating ako agad. Hindi rin gaanong magalingan ng barang sa'yo. Kaya madali ko siyang natalo. Nalaman niyo ba kung sino? Aray. Dahan-dahan lang. Hindi ko siya matukoy eh. Magaling magtago ng mukha ang bruha. Pero pamilyar sa akin ang enerhiya niya. At hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung kilalang albularyo sa kabilang baryo. Ano naman ho kayang dahilan niya at binarang niya ako? Siya wala. Pero ang nagpabarang sa'yo meron. Sino naman ho yun? Pero... sino pa ba? Isa lang naman ang posibleng may gawa nun sa'yo eh. Si Almira ho. Pero... Tandaan mo, Dahlia. Kahit wala kang iniwang baka sa katawan niya o ni Rafael, sapat na ang presensya mo para baliktarin ng albularyong nilapitan niya ang itinanim mong sumpa. At kahapon lang ng hapon nakita kong lumabas ng bahay nila yung albularyo. Kaya sigurado kung si Almira ang nag-utos na baliktarin ang gawa mo. At alam mo ba, narinig ko rin sa mga kapitbahay nila kahapon. Buntis pala si Almira. Magkakaroon na ng kapatid si Lakan. Ho? Nako, kung nakita mo lang kung gaano kasaya yung mag-asawa. Habang ikaw nandito, nagmumukmok. Sigurado ho ba kayo sa narinig niyo? Hindi ako pwedeng magkamali. Rinig na rinig ng dalawang tenga at nakita ng dalawang mata ko. Kung gusto mong makasigurado, puntahan mo sila ngayon. Ikaw na mismo ang magkumpirma. May parte sa akin na ayaw maniwala, pero mas nanaigang kagustuhan kung makasigurado. Kaya nang medyo mataas na ang sikat ng araw, agad ako nagtungo kina Almira. Pagdating ko ron, napakunot agad ng noo ko sa matapang na amoy ng insenso at kamangyan. Ninang Dayla! Oh, Dahlia, nandito ka pala. Pasok. Bigla ka palang nawala nung nakarang araw. May nangyari ba? Paraan pa nila yan para kumustahin ako pagkatapos barangin. Ha? Ha? Wala. Ano bang meron? Nagsindi kayo ng insenso at kamangyan? Oo, pantaboy ng malas. Alam mo na. Oo nga pala. Meron kami magandang balitang sasabihin sa'yo. Siguradong matutuwa ka. Opo, kasi magkakaroon na ako ng kapatid. Lakan. Inunahan mo na naman kami ng mama mo. Sorry po. Magiging dalawa na ang bata sa bahay namin. Ganun ba? Congrats Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. May sakit ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Maupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Hindi na. Kasi dumaan lang talaga ako para mga musta. O paano? Mauna na ako Dito ka na magtanghalian sa amin. Nagluto kasi ako Hindi na. Importante kasi yung lakad ko. Congrats ulit.
Ang hirap magpanggap na ayos lang ang lahat. Sa totoo lang parang may kung anong kumawala sa dibdib ko. Sa mismong sandaling marinig ko ang sinabi ni Lakan. Parang may sugat na nanariwa ulit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong manumbat. Pero ngumiti lang ako. Ngiting pilit habang nilulunok ang pait. Manang, Sa lagay ng itsura mo, mukhang alam ko na kung ano nangyari. bakit ho ganun? Bakit kung sino pang gumawa sa akin ng kasalanan, sila pa ang pinagpapala? Bakit ako? Bakit akong biktima lang naman? Pero patuloy na nasasadlak sa dilim. Manang Isa, bakit ho? Bakit? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi sila karapat-dapat sa kapatawaran mo. Hindi ka dapat makonsensya sa kanya. Sa kanila. Ang sakit ho, Manang Isadora. Ang sakit-sakit ho. Tama na. Walang maitutulong ang pag-iyak sa'yo. Tama ka, Manang Isa. Hindi ako dapat makonsensya. Mas lalo lang nilang ipinaaalala sa akin ang sakit at pagtatraitor na ginawa nila. Ganyan nga. Ipunin mo lahat ng galit mo. Pagagamit mo yan para sa pinakamatinding paghihiganti mo. Payag na ho ako sa inaalok nyo. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng mawala ng isang anak. Hayaan kong mabuhay ang bagong ipinagbubuntis niya. Pero kukunin ko sa kanya si Lakan. Gusto kong buhayin muli ang namatay kong anak. Natutuwa akong marinig yan. Kailan mo gustong simulan? Mamayang gabi ho. Pumunta tayo sa likod bahay namin. Huhukahin ho natin ang bangkay ng anak ko. Pagkatapos, saka ko paplanuhin kung paano ko kukunin sa kanila si Lakan. Magandang plano. Sa simula ang tanging malinaw lang sa akin ay ang maghiganti. Ang iparamdam kina Almira at Rafael ang sakit. Pero nang marinig ko ang balitang buntis si Almira, naisip kong baka mas matamis ang gante kung sila ka ng kuning kong kapalit. Kinagabihan ding yon kagaya ng plano. Hinukay namin ang bangkay ng anak ko. Dito na ho yun. Dito ko ipinalibing ang anak ko. Magaling. Sandali lang ho. O bakit? Nag-aalangan ka na naman ba? Hindi ho sa ganun. Gusto ko lang hong makasigurado. Maibabalik ho talaga nito sa akin ang anak ko. Kung susundin natin ng tama ang bawat hakbang, kung magbabayad ka ng sapat, oo, Dahlia, maibabalik natin siya. Hindi katulad ng dati pero buhay, humihinga. Hindi to himala kundi kapalit. At gaya ng sinabi ko na, may kailangang mawala para may maibalik. Handa ka na ba talaga? Sigurado ka na ba talaga? Oo. Kung ito lang ang tanging paraan para maramdaman din nila ang sakit na naramdaman ko. Oo. Nakahanda ko sa kahit anumang pwedeng maging kapalit. Mabuti naman kung ganon. Kunin mo na ang pala at simulan na nating maghukay. Kailangan ho bang kumpleto ang buto ng anak ko? Hindi. Kahit ang mismong bungo niya lang ang makuha natin. Sapat na yon. Sige ho. Mabuti na lang at hindi mo sa sementeryo pinalibing ang anak mo. At madali lang natin siyang mahuhukay ulit. Ayoko ho kasing malaman pa nila. Kaya dito ko na lang siya inilibing sa likuran ng bahay. Ni hindi ko man lang siya nabigyan ng maayos na libing. Huwag kang mag-alala. Hindi na niya kailangan ngayon ng maayos na libing. Dahil mabubuhay na siya at makakasama mo ng mas matagal. Nang makita ko ang puting bahagi ng bungo niya, saglit ako natigilan. Alangan kong inabot ang buto ng anak kong hindi man lang umabot ng 1 buwang gulang.
Iniabot ko to kay Manang Isadora. Maingat niya tong pinahiran ng langis. Sinabuyan ng pulbos na parang abo at ibinalot sa telang kulay uling. Ayan, handa na siya. Silakan na lang ang kulang. Palagay naman ako dun sa baol na dala ko. Ingatan mo. Ano pong gagawin niyo dyan sa parang bilog na buto? Ito ba? Ito ang tuway ng anak mo. Sa akin na lang to, ha? Huh? Hindi mo naman na kailangan to dahil magkakaroon na ng bagong katawan ng anak mo eh. Ang katawan ni Lakan. Huh? O bakit? May problema ba ron? Akala ko ho ba, bubuhayin niyo ang anak ko? Oo nga. Naguguluhan ho ako, Manang Isa. Nasira at nabubulok na ang katawang lupa ng anak mo. Kaya nga puro buto na lang ang natira, hindi ba? Kaya nga kailangan natin si Lakan. Dahil ang katawan ni Lakan ang bagong magiging katawan ng anak mo. Ho? Dahil kailangan ng anak mo ng katawang mas bago at mas malakas. Akala ko ba naintindihan mo? Nabigla lang ho ako. Akala ko kasi... Akala mo literal na babangon sa hukay ang anak mo? Hindi ganun yun. 6 na taon na ang lumipas. Sakto lang dahil 6 na taon na rin si Lakan. Hindi ba mas maganda ngayon? Parang hindi siya namatay at nawalay lang sa'yo ng 6 na taon. Tama ho kayo. Mas mabuti nga yun. O sige na. Yung tuway ho ng anak ko, ano ho palang gagawin niyo ron? Itong tuway-tuway ay buto sa tuhod natin. Parang joint. Mabisa tong anting-anting. Saka magagamit ko to sa panggagamot at pangbabarang. Marami pa ho pala talaga akong hindi alam. Kung hindi mo lang ako nilayuan nun, baka nahigitan mo na ako sa galing ngayon eh. O paano? Ang problema na lang natin ngayon kung paano madadala sa akin si Lakan. Wala ho yung problema. Ako na ho ang bahala ron. Kailan ho ba natin isasagawa ang mismong ritual ng muling pagbuhay ng anak ko? Nagdaan na ang kabilugan ng buwan. Pero maswerte ka dahil magiging bilog ulit ang buwan sa Biyernes. Doon natin isasagawa ang muling pagbuhay. Sa Blue Moon, meron pa kaming 5 araw. Sige ho, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para makuha ang tiwala nila sa loob ng 5 araw. Aasahan kita, ha? Araw-araw akong dumadalaw sa kanila. Walang mintis. Kahit pa araw-araw ko rin silang pinapatay sa isipan ko. Tiniis ko ang lahat para sa paghihiganti ko. Hanggang isang araw narinig kong may kausap si Almira. Hindi ko makita ang mukha ng kausap niya. Pero pamilyar sa akin ang boses. Balita ko buntis ka raw. Oho. Kumusta naman ang pagsasama niyo ngayon? Ngayong kasal na kayo. Ewan ko ho. Akala ko ho magiging mas maayos ang lahat. Noon ang iniisip ko basta makasal lang kami ni Rafael, mas magiging buo ang pamilya namin. Akala ko mas titibay kami, lalo na't nagkaayos na rin kami ni Dahlia. Pero... Parang mas lumala pa ho ang lahat. May mga bagay ho ako nakikita at napapanaginipan. Kakaiba, Manang, para bang binabarang ako? Pakiramdam ko, gising pa rin ako habang nananaginip. Totoo ho at nakakatakot. Karma siguro. Yun nga rin ho ang iniisip ko. Karma. Lalo na't ginayuma ko si Rafael. Baka ito na ang kabayaran ko. Kung ganon nagsisisi ka na. Hindi ko ho alam kasi minahal ko na rin si Rafael. Kung hindi nyo rin ho ibinigay sa akin ang gayuma, baka wala si Lakan at itong batang dinadala ko ngayon. Alam nyo ho, napakabait ni Lakan. Hindi ko ho kakayanin pag nawala siya. Ayun naman pala Pero Manang, bakit nyo ho ako binigyan ng gayuma noon? Kahit alam nyong buntis na si Dahlia noon kay Rafael. Dahil alam kong gusto mo siya. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para tulungan kita? Alam nyo ho, kung hindi lang kami nagkaayos ni Dahlia, iisipin kong pinabarang niya ako at isinumpa. Paano kung sabihin ko sa iyong may paraan para maalis ang gayuma? Gusto mo bang
Hindi ho. Ang ibig ko hong sabihin. Hindi mo kaya? Huli na rin ho kasi. Malaki na ang anak namin at kasal na kami. Kasalanan din naman ni Dahlia. Alam naman niyang ginayuma mo lang si Rafael pero wala siyang ginawa. Kasalanan ko? Wala akong ginawa dahil inisip ko ang anak ko. Pero sa huli, namatay rin siya. Sino ba tong puwisip na kausap niya? Hindi ko makilala dahil sa balabal na suot. Ninang! Dahlia, bakit ka nagtatago dyan? Ayos ka lang ba? Ha? Hindi ako nagtatago. Napadaan lang. Mama! Lakan, Rafael. Dahlia, anong ginagawa niyo rito? Kanina pa ba kayo? Hindi, kararating lang namin. Asan na yun? Ha? Nakita ko kasing may kausap ka. Sino yun? Ha? Wala naman akong kausap. Sinungaling. Tara na. Dahlia, sa bahay ka na rin kumain. Bumili kami nila ka ng lutong manok sa palengke. Hindi na. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Ah, ganun ba? O paano, tayo na? Mauna na kami, Dahlia. Oo. Mariin kong naiko yung mga kamao ko bago mahinang bumulong. Ilang segundo lang napakamot si Almira sa braso. Unay marahan, saka naging mariin. Hanggang sa napaurong siya. Tila may gumagapang sa ilalim ng balat niya. Parang may gustong lumabas. Dahan-dahan akong bumuntong hininga. Bago tuluyang tumalikod. Manang Isa! Manang Isa! Oh, Dahlia! Akala ko ba pupunta ka kina Almira? Manang Isa, may tanong ho sana ako. Ano yun? May paraan ho ba para... Ano kasi, kanina ho, habang papunta ko kay na Almira, narinig ko siyang may kausap. Hindi ko kasi nakita kung sino. Ano bang pinag-uusapan nila? Narinig ko ho kasi na yun pala ang nagbigay kay Almira ng gayuma at naghikayat sa kanya na gayumahin si Rafael. At ang malala pa ho ron, alam ng babaeng yun na buntis ako. Manang Isa, gusto ko rin ho siyang paghigantihan. May paraan ho ba para malaman ko kung sino yung kausap niya? May kaalaman ako pagdating sa pambabarang at pagbuhay ng patay. Pero hindi ako manghuhula, Dahlia. Isa pa, kung sino man yung kausap ni Almira, dapat nga mas magpasalamat ka pa sa kanya. Dahil pinakita lang niya sa'yo ang tunay na ugali ng tinatawag mong kaibigan. Alam mo, wag mo nang sayangin ang oras mo sa kung sino ang nagtulak sa kanya. Mas mabuti pang ituon mo ang lahat ng lakas mo sa mismong dahilan ng sakit mo. Kay Almira. Sa kanila. Aaminin kong may punto si Manang Isadora. Pero kahit anong pilit, hindi pa rin maalis sa isip ko kung sino talaga ang babaeng yun. Lalo na't pamilyar sa akin ang boses niya. Pero pilit lang niyang iniiba para hindi makilala. Pinilit ko na lang kalimutan ang tungkol sa nakausap ni Almira. At mas pinili kong pagtuunan ng pansin ang nalalapit naming ritual. Kinaumagahan. Almira! Lakan! Huh? Wala bang tao? Almira! Ninang Dahlia! O Lakan, bakit ikaw ang nagbukas? Nasaan si mama at papa mo? Nasa kwarto po. May sakit po kasi si Mama, Ninang. May sakit? Nangangati at nagsusugat po si Mama tapos parang may gumagalaw po sa ilalim ng balat niya, Ninang. Tara po. Ha? Oo, sige. Lakan? O Dahlia, mabuti na lang at nandito ka. Bakit? Ano bang nangyari? Kasi pagising ko ganyan na si Almira. Anong ganyan? Bakit ang dami niyang sugat? Puro nana pa. Kagabi pa na yung kamot niya hanggang sa... Yan na. Pagising ko puro sugat na siya. Hindi naman ako makatawag ng manggagamot kasi ayaw niya akong paalisin. Aray! Rafael!
Almira, Ang mabuti pa, isugod mo na siya sa ospital. Mukhang iba na yan eh. May pagnanana ng mga sugat niya. Mukhang na-impeksyon dahil sa pagkakamot niya. Buntis pa naman siya, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako na lang muna ang bahala kay Lakan. ayos lang ba? Oo naman. Para saan pat naging ninang ako ni Lakan, di ba? Naku, salamat talaga ha. Ihanda ko lang yung mga gamit namin. Ninang, bakit po dadalhin si Mama sa ospital? Mamamatay na po ba siya? Sana nga. Ay, hindi. Dadalhin lang siya sa ospital para matingnan ng mga doktor at magamot. Kaya ikaw, sasama ka muna sa akin, ha? Saan ho tayo pupunta? Sa bahay ko. Doon muna tayo habang nasa ospital pa sila mama mo. Ako muna ang mag-aalaga sa'yo. Gusto mo ba yon? Opo! Dadalhin mo siya sa bahay mo? Oo, sana. Para kahit papano hindi maisip nila ka na nasa ospital kayo. At maramdaman niyang para lang siyang nag-overnight sa akin. Sa bagay, mas okay na siguro nga yung ganun para hindi nila siya mag-alala pa. Ayos ka lang ba? Dugo ba yung nakita ko? Ha? Hindi, wala to. Almira? Si Almira lang naman ang binulungan ko Ninang, Ha? dito ko po ilalagay yung mga damit ko. Oo. Sige, tutulungan ka na ni Ninang. Okay po. Dahlia, aalis na kami ni Almira. Ikaw nang bahala magsara ng bahay at mag-alaga kay Lakan. Pasensya ka na talaga. Wala yun. Sige na, ako na ang bahala dito. Ako na rin bahala sa anak niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sasayangin sa wala ang buhay niya. Lakan, tayo na? Sa wakas hawak ko na si Lakan. Tulad ng ipinangako ko kay Manang Isadora. Ginawa ko ang lahat para makuha ang tiwala nila. At ngayon ako na mismo nagdala sa anak nila sa tadhanang hindi nila inaasahan. Dinala ko si Lakan sa bahay, kung saan naghihintay si Manang Isadora. Pagdating namin, nakahanda na ang lahat. Ninang, ito po bang bahay niyo? Oo, ito nga ang bahay ko. Ang laki po. Mag-isa lang po kayo rito? Oo nga, tama ka ulit. Mag-isa nga lang ako. Mag-isa. Nandyan na pala kayo. Ninang, hindi naman po pala kayo mag-isa. May kasama naman po kayo. Tama ka rin ulit. Hindi na nga ako mag-isa. Lalo na pag nabuhay na muli ang anak ko. Hindi na ako magiging mag-isa. Mabutit na dala mo siya rito. Oho, sinugod kasi sa ospital si Almira dahil sa bulong ko. Kaya napilitan silang ipagkatiwala sa akin ang anak nila. Mabuti kung ganon. Mamayang gabi na ang Blue Moon. Mas magiging madali na sa atin ang lahat. Ninang, Bakit? ang laki po ng bahay niyo kaso malungkot. Huwag ka mag-alala, Lakan. Dahil hindi na magiging malungkot ang bahay ng ninang mo. Talaga po? Oo, at dahil sa iyo yun. Sa akin po? Oo, kaya magpapakabait ka ha. At sundin lahat ng sasabihin namin para hindi na maging malungkot ang bahay ni ninang mo. Opo. Wala kaming sinayang na oras. Itinutok namin ang lahat sa paghahanda. Binigay namin lahat ng gusto ni Lakan para hindi siya magtanong o mangulit. Hanggang sumapit na ang gabi. Pinahiga ni Manang Isadora si Lakan sa kama. Sa gitna ng mga kandila at sa tabi ng bungo ng anak ko. Sige na, mahiga ka na, Lakan. Ninang? Sige na, Lakan. Huwag kang matakot. Nandito lang si Ninang. Pero natatakot po ako, Ninang. Bakit po maraming kandila rito? Para saan po ba yun? Bakit may bungo? Lakan, wag nang maraming tanong. Sige na, umiga ka na. Ayoko po. Uuwi na lang po ako kay Mama. Manang Isadora. Lakan, hindi ba sabi ko makikinig ka sa sasabihin namin? Para maging masaya na ulit ang bahay ni ninang mo. Sige na,
Huwag kang matakot. Matutulog ka lang naman eh. Sa kapagising mo, okay na ang mama mo. Ayaw mo ba nun? Gusto po. Sige na. Sumunod ka na. Pagkakumbinsi kay Lakan, sinimulan na ni Manang Isadora ang ritual. Inusukan niya to ng dahon habang umuusal ng dasal. Nagsindi siya ng itim na kandila. Binasbasan. Sakay pinatak sa bungo ng anak ko. Mabilis na bumalot ang usok. Parang may kinakausap siya mula ron. Hinayaan ko lang siya at nanood. Iabot mo nga ang kutsilyo, Dahlia. Ito ho ba? Hindi yan. Yung may hawakan na hugis buwan. Ito ho. Teka, ano hong gagawin niyo? Kailangan kong kumuha ng dugo ni Lakan. Kailangan pa ho ba talaga yan? Huwag ka mag-alala. Hihilom din ang sugat niya. Kailangan ko lang hiwain ang palad niya para makakuha ng dugong ipapatak ko rito sa bungo. Mariin na lamang ako napalunok bago umatras. Hiniwa ni Manang Isadora ang palad ni Lakan at ipinatak ang dugo sa bungo habang patuloy sa pag-usal ng dasal. Kasunod nito hiniwa rin niya ang kanyang palad para sana ipatak din. Nang bigla naming marinig ang isang pamilyar na boses mula sa labas. Dahlia! Alam kong nariyan ka! Ilabas mo ang anak ko! Si Almira. Ang ginagawa niya rito, hindi ba dapat nasa ospital siya? Dahlia! Maawa ka! Kami na lang! Huwag na si Lakan! Bakit sila nandito? Nasimulan ko na ang ritual, Dahlia. Hindi to pwedeng mahinto. Ako na hong bahala. Ituloy niyo na ho yan. Dahlia! Dahlia, ano ba? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't dapat nasa ospital kayo? Tulog na sila kan. Bukas ko na lang siya ihahatid sa bahay niyo. Sinungaling! Ha? Ano bang pinagsasasabi niyo? Alam na namin ang lahat, Dahlia. Ha? Kanina sa ospital, walang makitang findings sa akin ang doktor. At nagkataon ding may isang matandaro na dating albularyo. Siyang nagsabi sa amin na may nambabarang sa akin. Ano bang kabalbalan to? Naniniwala kayo sa kung sinong matanda lang? Nagpunta kami sa albularyo sa kabilang baryo. At siya mismo nagpatunay na totoong may nambabarang sa amin. At ikaw yun, Dahlia. Akala ko ba ayos na tayo? Kung ganun, pinaplastik mo lang pala kami? Pinaplastik? Talaga, Almira? Galing pa talaga sa'yo, ha? Papasukin mo kami. Kung ano man ang galit mo sa amin, huwag mo idamay si Lakan. Hindi! Bakit hindi ko siya idadamay? Ang anak nyo, siya ang bunga ng pagtataksil nyo sa akin! Pero bata lang siya, Dahlia. Bakit, Rafael? Hindi rin ba inosente ang anak natin? Namatay siya nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong mabuhay sa mundong to! Anak natin? Hindi mo alam? Nakaraan na yon, Dahlia. Nagsisisi na ako, okay? Huwag mong idamay ang anak ko rito! Manahimik ka! Ano bang sinasabi mo? Ha, Dahlia? Nung panahong nalaman kong 1 buwan na palang buntis si Almira sa'yo, 6 na buwan na akong buntis nun. Hindi lang halata. Dahil huli ko nang nalaman na buntis ako. Hindi halata kahit pamalapit na ang kabuanan ko. Namatay ang anak ko dahil sa inyo. Namatay siya dahil sa inyo, Rafael! At huwag mong sabihin, hindi mo alam yon! May anak tayo? At alam mo to, Almira? Bakit ako lang walang alam? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit ganun? Rafael, sorry. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Patawarin mo ko, natakot lang talaga ako noon. Ayop ka, Almira! Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang kasalanan! Na pati anak mo ay inosente! Mabilis kami natigilan nang bigla kaming makarinig ng sigaw mula sa loob. Tinig yun ni Lakan. Ang buwan ay litaw na sa langit ng panahong yun. At para bang nasa isang direksyon lang ang tutok ng liwanag nito. Lakan! Paraanin mo ko, Dahlia! Hindi ka dadaan! Patayin mo muna ako bago ka makadaan! Ano ba? Paraanin mo ko! Walang kasalanan ng anak ko, Dahlia. Hindi niya kasalanan na siya ang naging bunga ng pagkakamali ko. Wala akong pakialam! Paraanin mo ko! Ano ba?
Lakan! Lakan! Anak! Buisit! Bumalik ka rito! Aray! Ano ba? Manang Isadora? Bitaw! Manang! Lakan! Anong ginagawa niyo kay Lakan? Bakit hindi ako makalapit? Lakan! Manang! Manang? Paanong... Ang tanga nyo! Wala kayong kamalay-malay na pinaglaruan lang namin kayo. Hindi. Malito, paano? Ano? Mahirap bang tanggapin ang katotohanan? Hindi. Dahlia, malito. Wala akong pakialam. Huli na kayo. Nagsisimula ng ritual. Hindi! Dahlia, makinig ka sa akin. Si Manang Isadora, siya ang nagbigay sa akin ng gayuma at siya rin ang nagkumbinsi sa akin na gamitin ko yun kay Rafael. Ano? Totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka, Dahlia. Kasinungalingan! Nagsisinungaling ka! Si Manang Isadora, hindi lang basta mayordoma. Siya ang nagpalaki sa akin. Simula pagkabata, siya na ang umalalay sa akin. Alam niya kung gaano ko kamahal si Rafael. Siya ang unang nakakaalam ng lahat ng nararamdaman ko. Kaya bakit niya gagawin yon? Hindi ko rin alam, pero totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka naman. Sinungaling ka pa rin! Hindi mo na ako mauuto, Almira! Huwag mong lasunin ang isipan ng anak-anakan ko, Almira. Hindi naman totoong gayuma ang ibinigay ko sa'yo. Isa lamang yung tubig na may kulay. Gusto ko lang naman subukan kung hanggang saan ang katapatan mo sa kanya. Ano? Pero... Halika na, Dahlia. Samahan mo na ako. Tapusin na natin ang ritual. Wag! Akmang lalapit na ako nun kay Manang Isadora nang biglang may matigas na bagay na tumama sa ulo ko. Isang iglap lang naramdaman ko ang matinding pagkahilo. Nanlalabo ang paningin ko. Pero nakita ko pa si Almira may hawak na bote. At mula ron sinaboy niya ang laman nito kay Manang Isadora. Anong ginawa mo? Hindi ko alam kung ano talagang plano mo. Pero pipigilan kita. Rafael, kunin mo na si Lakan! Bilis! Hindi! Hindi mo ba pipigilan ang ritual? Tumakbo na kayo! Aray! Anong nangyayari? Bakit hindi ko maigalaw ang katawan ko? Hindi ako makahinga. Almira! Umalis na kayo. Hindi na kayo makakaalis pa! Sa akin na ang batang yan! Nagulat ako nang biglang mag-iba ang boses ni Manang Isadora. Lumipad si Lakan pabalik sa kanya. Bumulwak ang itim na dugo mula kay Rafael. Habang si Almira nakaangat sa ere. Parang sinasakal. Dahlia, halika na! Buhayin na natin ang anak mo! Dahlia, wag. Maawa ka. Patawarin mo ko. Kasalanan ko. Alam ko sa simula pa lang na may gusto sa akin si Almira. Pero hindi kita iniwan dahil mahal ko siya. Kundi dahil may sakit ako, Dahlia. Bakit sinasabi mo yan sa akin? Bakit ngayon pa kung kailan huli na? Akala ko kasi mas magiging madali para sa iyong kalimutan ako kung tatanggapin kong alok ni Manang Isadora. Ano? Alok? Oo. Si Manang Isadora. Siya nagkumbinsi sa akin na iwanan ka dahil alam niyang may sakit ako. Para daw hindi na kita masaktan pa. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ko, Dahlia. Alam ko noon, makakabuti yun para sa'yo. Patawad. Hindi ko alam na may anak pala tayo. Naging makasarili ako. Patawad, Dahlia. Totoo ba yun, Manang Isa? Kayo ang may kagagawan ng lahat ng to? Mga madadaldal. Ginawa ko lang ang alam ko makakabuti para sa iyo, Dahlia. Kung mahal ka talaga ni Rafael, iiwan ka ba niya?
Hindi, di ba? Pumunta siya sa iba. At sa mismong kaibigan mo pa. Hindi totoo yan. Alam mo, gumamit pa ako ng potion mo para lang mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Ikaw pa nga nagbigay sa akin noon, Isadora. Bigla ko nang hina sa mga narinig ko. Buong akala ko si Almira ang kalaban ko. Pero ang totoo pala si Manang Isadora ang may kagagawan ng lahat. Siya na itinuring ko ng parang ina. Hindi ko akalaing matagal na niya pala akong pinapaikot. At nagpauto naman ako. Bakit, Manang? Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Akala ko ikaw ang kakampi ko. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Yung mga panahong lugmok ako, sa'yo pa ako umiiyak. Tapos ikaw palang punot-dulo ng lahat ng kamalasan at kahirapan ko! Bakit? Dahil gusto kong saking ka lang. Halos buong buhay ko. Ako na ang nag-alaga sa'yo. Hindi ako nagkaroon ng pamilya at nagkaanak dahil sa aking kahinabilin ng iyong ina. Ano? Kaya dahil doon, tungkulin mong gampanan ng papel ng pagiging anak ko. Baliw ka na, Manang. Baliw ka na. Ikaw lang. Ikaw lang ang nag-iisang pwedeng pamanahan ng kaalaman at kapangyarihan ko, Dahlia. Ginawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Hindi! Kinuha mo lahat ng to para sa sarili mo! Makasarili ka man ng isa! Niloko mo ako! Pinaglaruan mo kaming lahat! Mabilis kong kinuha ang manikang dati kong pinagpraktisan. Mabilis akong bumigkas ng dasal at binali ang braso nito. Isa ito sa mga tinuro niya. Ang pagbaliktad. Kapag masyado nang malakas ang isang mambabarang, nagiging bukas din siya sa sarili niyang kahinaan. Aray! Ano, Manang? Masarap bang tikman ang sarili mong sumpa? Alam mo, kung may isang bagay man akong natutunan ngayon, yun na yung huwag mong ituturo lahat ng alam mo sa isang tao. Dahil darating ang araw na ikaw naman ang babaliktarin nito. Kahit umusal ka pa ng kung anong dasal, alam mong hindi tatalab sa akin yan. Salamat sa proteksyong ibinigay mo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito lang ang isusukli mo. Akala ko ba gusto mo mabuhay ang anak mo? Oo, gusto ko. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ako tumigil sa pag-usal ng dasal hanggang sa napaluhod siya sa harap ko. Totoo nga ang sabi nila. Mas mabagsik ang kapangyarihan ng mambabarang na puno ang galit. Lalo na kung tinutulungan ng kabilugan ng buwan. At para tuluyan na siyang tapusin, kinuha ko ang bungo ng anak ko. Binuhusan ng langis at sinunog. Wag! Patawarin mo sana ako, anak. Kung matagal kitang pinanghawakan, ngayon naiintindihan ko na kung bakit kahit 6 na taon na ang lumipas at kahit anong pilit kong kalimutan ng nakaraan ay hindi ko magawa dahil marami pa palang lihim ang hindi pa nabubunyag. At ngayon nalaman ko na, anak, handa na ako. Isama mo na lang ako dyan. Dahlia, wag! Bakit mo ako pinigilan? Hayaan mo akong tapusin ang sarili kong buhay, Almira! Hindi pwede. Tingin mo ba yun ang gusto ng anak mo? Dahlia naman, nangyari lahat ng to dahil gusto niyang matutunan mo na hindi mo kasalanan lahat. Na hindi mo pwedeng isisi sa iba, lalo na sa sarili mo, ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Alam ko, wala akong karapatan para sabihin lahat ng to dahil may kasalanan din ako. Pero Dahlia, totoong pinagsisihan ko ang lahat. Sa loob ng 6 na taon, hindi naman talaga ako naging masaya eh. Niloko ko lang yung sarili ko. Mama? Ninang? Lakan! Anak ko, Lakan, ayos ka lang ba ha? Ayos lang po ako.
Bakit po kayo nag-iiyakan? At bakit po ang kalat? Tsaka, si Papa po, bakit po siya may dugo? Ha? Rafael! Rafael, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka! Dalhin mo na siya sa ospital. Isama mo sila, Kan. Ako nagbahala kay Manyang Isa. Sigurado ka? Pero, paano ka? Sige na, umalis na kayo. Iligtas mo siya. Muli ko nilingon ang nangihinang si Manang Isadora. At para wakasan siya, isinagawa ko ang huling ritual. Hindi para kitlin ng buhay niya, kundi para tanggalin ng mismong lakas na bumuo sa kanya. Kapalit nun, isinuko ko na rin ang natitirang kapangyarihang iniwan niya sa akin. Mama, hindi na po ba natin makikita si Papa? Makikita pa naman natin siya ulit. Pero hindi na nga lang dito sa lupa. Masyado ka pang bata para maintindihan mo, Lakan. Pero, maiintindihan mo rin yun pagtanda mo. Ay, mamimiss ko na po si Papa. Mamimiss din namin siya. Ang tagal niya ring nilabanan yung sakit niya. At ang tagal din bago ko nalaman. Kaya pala may panahong bigla na lang siyang aalis nang hindi nagpapaalam. Sa ospital pala siya pumupunta para magpagamot. Anong klaseng asawa ka? At hindi mo agad nahalatang may cancer na pala ang asawa mo. Ikaw din naman. Hindi mo rin alam. Parehas lang tayong pinaglihiman. Natawa na lang kaming pareho ni Almira. Pagkatapos ko kasing tapusin ng lahat at tuluyang isuko ang kaalamang yun, namatay na rin si Rafael sa ospital dahil sa cancer. Ilang araw din siyang lumaban. Pero ganun yata talaga. May mga bagay na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang kontrolin. Hindi ko na rin inasahang mabubuhay pa siya. Hindi dahil gusto kong mamatay siya, kundi dahil matagal na rin ako natutong bitawan ng mga bagay na hindi ko na mababago. Pagkatapos ng libeng kaming dalawa ni Almira ang naiwang magkatabi. Parehong pagod, parehong sugatan, pero parehong sawa na ring magalit. Humingi siya ng tawad. At sa unang pagkakataon, hindi ko siya tinanggihan. Wala man akong sinabing pinapatawad na kita. Pero sa katahimikan, sapat na yun. Sila ka ng dahilan kung bakit ako tumigil. Kung bakit ko piniling wag maging tulad ni Manang Isadora. Wasak, uhaw sa kapangyarihan. Dahil habang yakap ko siya, doon ko naintindihan. May mas mahalaga pa sa paghihigante. Ang kapatawaran. Ang bungo ng anak ko muli kong inilibing sa kaparehong lugar. At sa pagkakataong yun may kandila, may dasal, at ang pag-iyak ko mahina na. Si Manang Isadora, hindi ko na siya muling nakita. Hindi ko alam kung nabura ko talaga ang kapangyarihan niya o nagtatago lang siya kung saan. Pero kung buhay pa siya, bahala na ang Diyos sa kanya. At ako, bumalik na sa tahimik na buhay. Wala nang binabarang, wala nang paghihigante. Isa na lang akong babaeng minsan nilamon ng galit. Pero piniling lumaya mula rito. Natutunan ko rin na minsan ang pinakamabisang paghihigante ay ang pagyakap at pagtanggap sa kung ano ang totoo at ang pagpapatawad sa sarili. At dyan po nagtatapos ang aking kwento. Alam kong marami sa inyo ang nagalit o marahil naiinis pa rin sa mga pinili kong pasya. Pero sana, kahit papano may napulot kayong aral. Na sa mundong puno ng galit, kasinungalingan at kabiguan, may saysay pa rin ang pagpili ng kapatawaran. At higit sa lahat, sana natutunan yung pakinggan ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Dahlia. Wakas.